tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangan magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sanglibutan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na misang ito, magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga labiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ay adya ng Panginoon ang ating bansa sa malakas na lindol. Sama rin sa intensyon ng misang ito, ang panalangin para sa mga tumutulong sa atin sa simbahan natin. Panalangin para sa mga may sakit at mga nag-aalaga sa kanila. Panalangin para sa mga may pamilya, sa mga kasama natin nagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong taon ding iyon, ng ikalimang buwan, ng ikaapat na taon ng paghahari ni Sedekias sa Huda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Asur ng Gabaon. Sila nooy nasa patio ng templo, sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao. Ang sabi ni Ananias, ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babylonia. Sa loob ng 2 taon ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodonosor at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rin dito si Conias, anak ni Haring Joaquin ng Huda, at ang lahat ng bihag na taga-Huda na dinala sa Babylonia, aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babylonia. Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias nang naririnig ng mga saserdote at lahat ng naroon sa patio ng templo. Amen. Ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon
Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo. Mapabaliksa na rito mula sa Babylonia ang lahat ng kagamitan ng templo at ang lahat ng dinala noong bihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag ng magkakaroon ng digmaan, taggutom at salot sa maraming bansa at tanyag ng mga kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na iiral ang kapayapaan, saka lamang natin malalamang ang Panginoon nga ang nagsugo sa kanya. Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon, sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa. At ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon. At umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon mula nang baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias. Pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, nawasak mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Nabucodonosor. At magkagagayon nga siya'y paglilingkuran nila sapagkat ipinailalim ko na sa kanya pati ang mga hayop sa parang. Sinabi pa ni Propeta Jeremias, Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon at pinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga taong ito. Kaya't ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taon ding ito sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon. At nang 7 buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa landas ng di matuwid, huwag mo akong babayaan, pagkat ikaw ang mabuti. Ituro ang iyong aral. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tulungan mong ihayag kong yaong tunay na balita. Yamang sa iyong kahatulan lubos akong may tiwala. Poon, ituro mo sa akin upang ang utos mo upang sundin. Sa akin ay magsilapit, ang sa iyo ay may takot. Maging yaong mga tao na alam ang iyong utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sana'y lubos kong masunod ang buo mong kautusan, upang hindi mapahiya't tamuhin ko ang tagumpay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay, ngunit ako'y magbubulay sa bigay mong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko nang nagturo ng aralin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, "Lilima po ang tinapay at dalawang isda natin. Dalhin niyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at niutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal, sa kanyang anak upang maging maayos ang lahat. Ano pong mga mensahe ang gustong-gusto niyong pinabasa o pinakikinggan? Yan po kaya ay nakabatay sa banal na kasulatan? O para sa inyo, di bali ng hindi, basta't nasisihan kayo sa sinasabi nito sa inyo, ay hindi po maganda yan. Dahil po pwede po tayong maligaw o mapahamak dyan. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang pagpapahayag ni na Propeta Ananias at Jeremias sa mga kababayan nilang taga-Huda. Nauna rito ay ipinahayag ni Ananias na wawakasan na daw ng Panginoon ang kapangyarihan ng hari ng Babylonia. Kaya ang mga taga-Hudang binihag na mga Babylonians ay makababalik na. Maitatagag na daw muli ang templo at mababawi na ang mga kagamitan nito. Napakagandang mensahe sana, lalong-lalo na sa mga taga-Huda na matagal na pong naghihirap sa sitwasyon nila. Exactly what they wanted to hear. Kaya lang, fake news pala. Kaya nilinaw naman ni Propeta Jeremias na hindi pa mangyayari nung pagkakataong yun ang sinasabi ni Propeta Ananias. Kinakailangan pa raw talagang matuto ang mga taga-Huda sa pagkakamali o sa mga naging pagkakasala nila sa pamamagitan ng pagtitiis pa rin ng kanilang paghihirap na naranasan. Napakapangit na mensahe yun para sa mga taga-Huda. Hindi yun ang gusto nilang marinig. Sa totoo lang. Kaya lang yun ang totoong mensahe. Kaya yun din talaga ang dapat nilang paniwalaan at sundin. Hindi laban sa pag-asa o hindi laban sa ideya na ang mga taga-Huda ay makalaya na si Prophet Jeremias. Hindi. It's just that kinakailangan niya sabihin ang totoo sa mga tao para hindi magkaroon ng false hope ang mga ito. At para gawin nila ang inaasahan ng Diyos na gawin nila. Hindi po kasi lahat ng mensahe na masarap pakinggan ay batay sa katotohanan. Yan po ang dahilan kung bakit masasabi ko na bagamat natutuwa ako na marami ng mga inspirational speakers ngayon sa social media na nagpo-post lagi ng mga contents nila, nakatatakot din naman po sapagkat may mga content creators nagsasabi ng kanilang mensahe na hindi mo naman makikita sa Biblia. I must admit, kung minsan, pati ang mga miyembro ng ating simbahan ay guilty dyan. Halimbawa, yung mga nagsasabi na sipin mo lang, focus ka lang, i-manifest mo lang, mangyayari na. Alam naman po natin, hindi automatic na nangyayari. Sapagkat hindi naman lahat ng minamanifest natin, iniisip natin, ginugusto natin ay naaayon sa kalooban ng Panginoon natin. Madalas talaga may delay at kung minsan, tumatanggi siya.
Hindi talaga nangyayari. Ano man yung ating hinihiling sa Kanya, may mga pagkakataong ganoon. At dapat tanggapin natin yun dahil may magandang hangarin para doon ang ating Panginoon. Nandiyan din yung mga nagsasabi na magtiwala ka lang sa iyong sarili. Okay lang naman, kaya lang kulang yan kung ang pagtitiwala sa Diyos ay ating kakalimutan. Nandiyan din yung mga nagsasabi na sundin mo ang sinasabi ng puso mo. Pero paano kung mali ang sinasabi ng pusong ito? O hindi nga ba't sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na mapanlin lang ang puso ng tao? May mga nagsasabi din na gawin mo kung ano gusto mo. Huwag mong iisipin yung sinasabi o iniisip ng iba. Pero paano kung mas tama yung sinasabi at iniisip ng iba kaysa sa gusto mo? May nagsasabi din na sundin mo ang sinasabi ng puso mo. Pero paano kung mali ang sinasabi ng pusong ito? Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na mapanlin lang ang puso ng tao. Baka nakakalimutan po natin yan. At alam po natin yan. Madalas tayong malin lang ng puso natin, ng gusto natin, ng iniisip natin, ng nasa sa loob natin. May nagsasabi din na huwag mong iisipin yung sinasabi o iniisip ng iba. Basta gawin mo yung gusto mo. Paano kung yung iniisip at sinasabi ng iba ay yun yung tama? Kaysa sa gusto mo, na mali pala. May nagsasabi rin na basta wala kang inaagabyadong tao, wala kang tinatapakang tao. Okay, maganda yan. Pero paano kung wala kang natatapakan o napipinsalang tao directly? Rin indirectly meron naman. Dahil masamang impluensya yung buhay mo, yung mga words na sinasabi mo, yung mga biro mo, at yung bawal na relasyon na kinasasadlakan mo. Again, hindi po porke magandang pakinggang mensahe ay tama ng mensahe. Sapagkat may mga tagapagsalita, unfortunately, ang sinasabi lang ay hindi yung gustong ng Diyos na ipasabi sa mga tao, kundi yung alam nila na gusto nang marinig ng mga tao. Yung mabilisang solusyon baga sa kanilang mga problema, yung mabilisang pagka-absuelto sa mga consequences ng kasalanan nila, at yung mabilisan na bigay ng Diyos na hinihiling regardless kung anong buhay nila, nang walang emphasis nga po sa pagbabagong buhay nila. And so it's more about reassurance rather than repentance or change of heart. At nangyayari nga daw po yan, according to St. Paul sa Romans 16:18, yung mga nagsasabi ng mga mensaheng hindi galing sa Diyos ay dahil ang mga propetang ito, mga false prophets na ito ay hindi talaga naglilingkod sa Diyos, kundi naglilingkod sa sarili nila, sa kanilang sariling tiyan, sabi nga ni St. Paul dyan. Kaya gumagamit sila ng mga mabuti, mga magandang pambubolang mga salita upang ang tao na walang malay ay iligaw. So that's it. The reason why they used to say things people want to hear, to entice people, to lure people, to believe in them, para sa kanilang sariling kapakinabangan, para sila'y sumikat, para sila'y magkapera o yumaman at the expense ng iyong pananampalataya at kaligtasan. Kaya mag-ingat po tayo sa mga ganyan ha. I-validate po natin ang mga mensahe na kanilang binibitawan. Kung tayo'y nagagandahan, kung gusto nating tanggapin, i-validate muna natin. Ito ba ang sinasabi sa banal na kasulatan? Lalo na kung marami naman tayong napakinggan ng mga sermon o kaya mga pag-aaral ng banal na kasulatan. Tandaan po natin yon, i-validate po natin yung mga narinig natin sa mga preachers, sa mga inspirational speakers ngayon. At kapag na-validate na po natin, wag po nating papaboran yung basta lamang masarap pakinggan at the expense ng kung ano yung sinasabi ng Panginoon ng katotohanan. Sapagkat ang gagawin po natin pag ganyan, ang paraan natin ay para lamang po tayo nagtatakip o naglalagay ng papamanhid sa sugat natin nang hindi natin ito tunay na nililinis. Maaaring mawala pansamantala o mabawasan yung sakit, pero eventually mararamdaman din po natin ang sakit niyan at makikita din po natin ang paglala ng sugat na yan. Ang paboran po natin, ang tanggapin po natin ay ang salita ng Diyos o ang katotohanan na po pwedeng masakit sa ngayon sapagkat ganoon naman talaga ang katotohanan, pero ito ang siyang tunay na makapagpapagaling, makapagpapalaya sa atin pagdating ng panahon. At para naman po sa mga nagsasalita ng mga mensahe na hindi galing sa Biblia o walang batayan sa turo ni Kristo, ingat po tayo dahil pananagutan po natin big time ito. Narinig po natin yung sinabi ng Diyos kay Ananias sa pamamagitan ni Jeremiah sa ating unang pagbasa. Dahil sa ginawa niya, namatay siya. Kukunin ng buhay mo sa taong ito, sabi sa kanya. And not to mention yung sabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo, mainam pa sa atin na bitinan
ng gilingang bato sa leg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi tayo ng pagkakasala ng isa sa mga maliliit na ito. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang ngayon. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Mahal niya ako. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang kalagayan. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Pumikit tayo, Panginoon, tulad ng tagpo sa Ebanghelyo. Maraming taong sumusunod sa iyo dahil sila'y napakain mo, dahil may napapala sila, dahil nakukuha nila yung kanilang gusto. Unfortunately, kapag dumating na yung mga pagkakataon na hindi na nila gusto yung sinasabi mo, ay tumatalikod na sila sa sana tulungan mo ako na hindi ko gawin ito sa iyo. Sana kahit hindi na masarap yung nakakain kong mga salita mula sa iyo, manatili pa rin akong sumusunod sa iyo dahil alam ko na yung mga salita mo ngayon, masakit man, ang makapagpapalaya sa akin naman. Tulungan mo po kung ikaw isundan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan. Kung lalapit ka kay Jesus, kahit na hindi mo matanggap ang Kanyang sinasabi at pinapagawa sa iyo, sapagkat yun din naman ay para sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mas alam ng Panginoon ang makabubuti para sa atin kung lalapit kay Jesus. Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kaparan sa unang-unang ngayon magpakailanman at pagpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Taglay namin ngayon sa aming mga palad, sa kabutihan mo ay aming tinanggap, kasyang tanggapin ang siya naming hangad. Tinapay na bunga ng pagod at hirap, sama-sama mag-alay ng iyong pagmamahal. Sama-sama mag-alay ng iyong pagmamahal. Alay pa rin namin sa iyo, Amang tiyak, ang alak na mula sa kataas ng ubas, na sa kalinga mo'y aming ding tinanggap. Kaya ngayon'y muli, handog sa iyong lapat, sama-sama
Sama-samang mag-alay ng buong pagmamahal. Sama-samang mag-alay ng buong pagmamahal. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awang gawin mong banal ang mga alay naming yusan ng kalugtan at kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw tinatama sa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinlas ng katauhan ng Espiritu Santo'y unang aning bigay, ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga kakilalang yumahon. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo,
Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tungayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos Sa na nag-aalis. nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
sa aming landas, kanal bansa at sambayanan, lingkod ng Ama sa Kanya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo nisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos sa pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad at siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong pakikiisa sa mga tulong na binibigay ninyo para makatulong din po tayo sa maraming nangangailangan. Thank you. Ang Panginoon na po ang bahalang magsukli sa inyong kabutihan. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret.